beloved, Boss Mike, Cervera. Sana nga si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ayon kay Department of Justice Prosecutor General Richard Padulyon sa inihaing counter affidavit ng kanyang abogado para sa reklamong qualified trafficking. Pinanumpaan ni Roque ito sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Pero magkakaroon ng clarificatory hearing ang panel of prosecutors para tiyaking si Roque nga ang naghain ng counter affidavit at pinanumpaan ito sa Embahada nga ng Pilipinas. Oh, mga kababayan, oh, nasa Abu Dhabi pala. Roque, anong target mo dyan? Mga kababayan, si Roque, oh. Oy, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, ha. Thank you sa mga DDS na nagpunta. Opo. Oo. Ayan, mga kababayan, si Roque, ay, nako, tukoy na kung saan nandun to. Saan? Sa Abu Dhabi. Trafficking, pinanumpaan ni Roque ito sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Nako po, mga kababayan. Napakadali na lang yan, Roque. Yari ka na dyan. Oo, ay, nako. Hanapin nyo na yung mga taga Abu Dhabi. Si Roque nagtatago sa kulungan ng camel, oh. Tuloy. Kala ko ba sa koral? Pero magkakaroon ng clarificatory hearing ang panel of prosecutors para tiyaking si Roque nga ang naghain ng counter affidavit at pinanumpaan ito sa Embahada nga ng Pilipinas. Kasi ganito yan, alam nyo, naniniwala kong siya yan. Kasi kung hindi siya yan, mga kababayan, ang mangyayari niyan, falsification of public document yan. Tama, mali. Mananagot yan yung abogado niya, mga kababayan, ha? Oh. Thank you naman kay Itang Palyaya. Oo. Oh, thank you po, ha. Sa mga bagong subscriber natin dito, maraming salamat po sa inyo. Opo, hindi ko po kayo bibiguin, mapasaya at magbalita ng totoo. Tandaan nyo, hindi tayo magbabalita ng fake news dito. Tuloy, eto na mga kababayan. Kakausapin rin ang mga kinatawa ng Embahada sa susunod na pagdinig. Matatandang hindi na nakita ng publiko si Roque matapos i-cite in contempt ng House Squad Committee at labasan nga ng arrest order. Yan, mula nung ito nagkaroon ng warrant of arrest, mga kababayan, tumakas na, hindi na nagpakita. Yan po ang katotohanan dyan. Si Roque, takot pala. Kung yan, ganyan ngayon, nakikita niyo yung itsura na bilog ang mukha. Ngayon, mga kababayan, ipapakita ko siya sa inyo kung ano na ang itsura niya. Mga kababayan, ito mga kababayan, pasok! Nakita nyo na ang pagkakaiba, mga kababayan? Yung mukha niya na dati siksik na siksik, lumaylay na. Kung dati, mga kababayan, yung kanyang bilbil sa mukha, abay, nakadikit pa, ngayon, nalaglag na. O, kita nyo. Puta, Roque, yung itsura mo, nagiba na. Bakit gano'n, Roque? O, ito, Roque. O, tignan nyo yung mukha, ha? Nga ng arrest. Kita nyo, layo ng mukha, no? Ibang-iba na, mga kababayan ko. Kaya, mga kababayan, bago kayo gumawa ng kasalanan sa kapwa, sa ating gobyerno, sa Diyos, lahat ng mga kasalanan, pag-isipan yung maigi. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padadala sa emosyon. Oo. O ngayon, mga kababayan, kita nyo. Arrest order. Bago nito, naglabas naman ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Roque at iba pang sangkot umano sa trafficking activities sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Yan yun. Ako Totoo naman, ako, human trafficking, walang piyansa. Imbestigahan nyo si Speaker. Kahit na mga kababayan, si Roque, halataan nyo na talaga na ang laki na ng pinagbago ng muka at stress na. Tama ho kayo. Abay, eto pa rin, lumalaban talaga ng kalokohan. Grabe, no, Roque? Mahal ba magpatusok dyan? Mahal magpatusok sa Abu Dhabi. Oo. Ano? Di ba? Pwede ba naman baliwalain ang sabi ng Vice President at tumatanggap sa pogo ang Speaker? Ikaw, kita nyo, eto na yung kanila, mga kababayan. Yung mga ginawa nila, ang hilig nilang ibintang
sa iba. Ganyan yung ano nila. Ganyan yung kanilang mga paraan, style, para masabi sa taong bayan na sila'y walang kasalanan. Pero ang totoo mga kababayan, ito lang, common sense, sabi nga diyan kanina. Kung ikaw walang kasalanan, bakit ka lumayas? Di ba? Boss Hermes Valdez, BMBLC, Ate Cha, Paring Jack, Balin Reyes, Yakaw, support, opo, sa inyo pong lahat. Bakit lumayas to? Oh, tignan nyo itsura ngayon, oh. Tuloy, parang kahuhukay lang, ano? Yan ang dapat maimbestigahan ng Quad Committee na Hindi, Roque, ang dapat imbestigahan ikaw. Yung kaso mo muna. Para maliwanagan, maisara na yung usapin ng kasalanan mo sa tutulay kay Duterte ng Pogo, dapat umuwi ka. Umuwi ka para nang sa ganon, naku, baka targeting ka ni Duterte, patayin ka. Di ba? Oh, tuloy. iimbestiga sa Pogo ang issue na sino ba mga opisyalis na nasuhulahan ng Pogo. Kita nyo, mga kababayan, sige, pakinggan natin. Ako hindi naman ako taong gobyerno. Sabihin na natin nag-abogado ako, ano ngayon? Krimen ba mag-abogado ang isang pribadong mamamayan? Matagal na po akong wala sa gobyerno, nung ako'y tumakbo pa noong 2022, isang 6 na buwan. So 2021 pa lang, wala na ako sa gobyerno. 2024 na po ngayon. Magto 2025 na nga. Diba? So ayan ang dapat imbestigahan ng Quad kung talagang seryoso sila doon sa exercise na tinatawag nila na oversight function. Ngayon, ito yan. Kailangan yung kanilang kasalanan ibintang kay Pangulo, bintang kay First Lady, bintang kay Speaker. Para na sa ganun, sa tingin ng mamamayang Pilipino, malinis yung itsurang to. Ganun yan mga kababayan. So anyway mga kababayan, naku, nagutom ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo At bibitinin ko uli kayo kasi masyado na mahaba ito. Ako po ang inyong lingkod. Opo. Shout out po sa lahat. Opo, nandyan naman sila. Botbot Fernandez, Diday 11, Renea, si Eden Madianero, Jake Franco, Teddy Preyo, Hermes Valdez, syempre, boss ko, Aileen Ginutwin, Karen Enciso, Lorenza, Neper Diver, Rayan, opo, nandyan si Margo, boss ko yan. Pachuchay, opo, Brenda, RR Gem, Ella Kawili, nandyan na rin si Garrett Buwet. Sa inyo pong lahat mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod. Nagsasabi lagi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.